Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, patay ang isang 41 anyos na motorcycle rider matapos umalpok ang sasakyan nito sa isang nakaparadang truck sa Davao. Sa lakas ng impact, idineklarang dead on the spot ang biktima. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Nasawi ang isang lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanihong motorsiklo sa nakaparadang truck kahapon ng umaga, September 29 sa Daang Maharlika Highway, Barangay Tibungco, Davao City. Batay sa report ng Bunawan Police Station, bandang alas 5:38 ng umaga nang mangyari ang aksidente sa tapat ng Unipro Tea Company sa Tibungco, Davao City. Sangkot sa nasabing aksidente ang isang truck na minamaniho ni Romnick Noro, 41 anyos, residente ng Purok 18, Malagamot, Tanakan, Davao City. Nakaparada lang ang truck sa gilid ng highway at walang tao nang biglang bumangga rito ang isang motorsiklo. Ang motorsiklo ay minamaniho ni Galileo Canales, 41 anyos, residente ng Mahayag, Buhangin, Davao City. Sa lakas ng impact, idineklara siyang dead on the spot ng mga responding paramedic ng Central 911 batay sa phone assessment ni Dr. Lastimosa ng Southern Philippines Medical Center o SPMC. Dinala na sa impidan ng kapulisan ng truck driver at ang dalawang sasakyan para sa investigasyon at tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ngayon na nagsasagawa ng follow-up investigation ng mga otoridad para kilalanin kung sino ang magulang ng isang bagong silang na sanggol na natagpuan ito sa isang damuhan sa Purok 6, Barangay Kataning, Hermosa, Bataan. Ayon sa ulat ng Hermosa Municipal Police Station, natagpuan ito 6:20 ng umaga kahapon ng isang mag-asawa na nagngangalang Enrico David na residente sa lugar. Natagpuan ang sanggol na lalaki na nakabalot ito sa isang kubot at di pa napuputol ang puso ng sanggol na kasama pa ang inuna nito. Agad itong dinala sa Orani District Hospital at nasa maayos na itong kalagayan. Nakipag-ugnayan na ang mga tauhan ng Women and Children Protection Desk sa pamunuan ng Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO, para sa pansamantalang kalinga at pangangalaga sa bata. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa Cordillera, higit sa 427,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam at 7 drug personalities naman ang natimbog sa isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP. Sa loob ng isang linggo, nagpatupad ng 7 anti-drug operations ang Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region na kinabibilangan ng 4 na implementasyon ng search warrants, 2 bypass operations at 1 police response. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 62.88 gramo ng shabu na may standard price na 427,584 pesos. Natiklo naman ang 7 drug personalities sa magkakahiwalay na anti-drug operations. Isang high-value individuals at 6 na street-level individuals ang nakumpiskan ng illegal na shabu. Sa Kalinga, nakumpiska ng PNP ang 170,000 pisong halaga ng shabu. Nasamsam naman sa Baguio City ang higit 143,000 pisong halaga ng illegal na droga. Natiklo ang isang high-value individual at 5 street-level individuals. Samantalang sa Benguet, higit naman sa 105,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska at sa Payao ay nakumpiska ang 3,740 pisong halaga ng sabot na huling isang street-level individual drug personality. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tapuan most wanted person ng La Union na naharap sa kasong statutory rape, arestado. Nasa kustodiya na ngayon ng Santo Tomas La Union Police Station ng tapuan most wanted person provincial level matapos itong maaresto kahapon. Sa ulat ni Santo Tomas Chief of Police Major Freddy Lorenzo na nakarating sa tanggapan ni Police Regional Director Brigadier General Dendo Reyes, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 32 Agula Union sa kasong statutory rape na walang piyansang ipinagkulob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni DepEd Secretary Sani Angara na bibigyan ng prioridad ang provincial paid teachers ng Burungan sa Samar sa hiring ng bagong teachers sa Burungan City at Eastern Samar.
Ito ang sinabi ni Secretary Angara sa kanyang pagbisita sa Samar kahapon ayon sa ulat ng Philippine Information Agency Eastern Samar. Ang provincial paid teachers ay hired at paid ng provincial government. Ibig sabihin, ang kapitulyo ang nagpapasweldo. Ito ay mga board passers o licensed teachers na mga aplikante ng DepEd para sa Teacher 1 position. Ngunit dahil sa kakulangan ng item ay hindi lahat nabibigyan ng panahon na ma-hire ng DepEd. Pansamantala itong ini-hire ng provincial government upang makatulong sa kakulangan ng mga guro. Tumutulong ito sa mga DepEd teachers sa pagtuturo sa mga learners lalo na sa mga remote areas sa kabila na limitado ang national plantilla positions. Ayon sa PIA Eastern Samar, personal na kinausap ng sekretary ang nasabing mga provincial paid teachers. Pinakinggan nito ang concerns sa nasabing mga guro. Si DepEd Secretary Angara ay nagtungo sa Samar kahapon kasama ang mga cabinet officer for regional development at security upang pangunahan ang third quarter meeting ng Joint Task Force on to end local communist armed conflict. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.